Nakukumpirmado ho mga kababayan, mali-mali daw yung coordinates na binigay nitong si Bunuan. Pambihira. Dalawa na ho ang poster boy ng pamahalaan laban sa paglaban nila sa korupsyon. Si Saldico na at itong si Manuel Bunuan. Palakpakan ho tayo dyan. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, pag-usapan din ho natin. Itong baka akala nitong si Ralph Recto dahil napakarami na ng issue, di na natin tatalakayin yung kabalbalan na ginawa niya sa PhilHealth, di ba? Ang problema kasi masyadong galing-galingan itong si Ralph Recto. Mantakin nyo, pati yung hindi dapat pakialaman, pinapakialaman niya. Yung mga ginto. Saan na nga ba napunta na pagbentahan? Yung PhilHealth na 60 billion. Pambihira. Ibang klase ho ito mga kababayan. Isosooli na daw yung pera. Ngayon yung pagsosooli, taong bayan magbabayad dun sa mga kapalpakang ginawa nitong si Ralph Recto. Kung wala rin lamang hong makukulong dyan sa ginawa na yan ni Ralph Recto, talagang wala hong mangyayari sa mga pinag-uusapan natin ngayong mga panahon na to. Kaya tayo na ho'y rumekta dito sa interview nitong si DJ Chacha, nitong si Manong Ted, dito kay Bulol, kay Vince Dizon. Eto na ho mga kababayan. Salamat sa panahon. Ayos. At least nagpa-interview na tong si Vince, di ba? Happy New Year po. Happy New Year. Salamat po. Ang tagal na ngayon yan, kung ika nga, inaasam-asam ng ating mga kababayan na marinig ang kanyang panig kaugnay dyan sa mga nangyayari, dyan sa mga maanumalyang flood control project. Grabe, ang daming balita ko ngayon. Sa inyong panahon. Ito po si Chacha. Go, Yes Chacha, please. po, Sec Vince. Thank you po. Kahit medyo parang wala na kayong boses, pumayag pa rin po kayo sa panayam. Pasensya na po. Okay Opo. lang po. Okay lang, Sec Vince. Sec, umpisa Walang boses paano di mawawalan ng boses? Walang humpay ang pagpapaliwanag niya kung paano niya pagtatakpan yung mga kapalpakan ng kanyang amo na si Marcos Jr. po natin yung panayam kasi medyo na-miss kayo ng mga listeners and viewers natin. Matagal-tagal Oo nga din po. yung uli Pasensya nating na po. ugnayan Matagal din. Okay lang po, walang problema. Sec Vince, dito po sa maling coordinates at data na binabanggit po ni Senator Ping Lacson na may kaugnayan po sa Ghost Flood Control Projects na sinasabi nga po parang sinadya na mali na ipinasa nitong si Bunuan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Confirmed po ba ito na 421 flood control projects ang may kaugnayan dun sa mali-maling coordinates at nakita nyo na po ba mismo kung ano-anong mga proyekto ito? Yan. Ganito po, no? Una po, ongoing pa rin po ang ating validation kasama ni General Azurin saka ni Undersecretary Bisnar, kasama na rin ng PNP at AFP. Pero ito lang po ang masasabi natin, no? Ayoko po munang pumunta dun sa kung sinadya ba ito o pagkakamali lang, pero ito po ang fact, no? Ang fact ay marami po dun sa mga proyekto at coordinates ng mga proyekto na ipinasa ng DPWH para sa isumbong sa Pangulo website ay mali po ang coordinate. Ako po mismo, naka-experience po ako niyan sa Oriental Mindoro. No? At chinek po namin doon sa coordinates na sinubmit. Nung kakapasok ko lang po ito. No? So, Mali-maling coordinate, kasalanan ni Bunuan. Pambihira, oo. Hindi naman sa pag-aano Etong si Bunuan, siya lamang ho ay isang utusan. 'Di ba? Ngayon, ang ginagawa na hong scapegoat itong si Bunuan dahil nga naman mali-mali yung coordinates na ibinigay. Ganito lang naman ho kasimple yan mga kababayan. Pagpalagay na natin yung mga coordinates, mali-mali yung mga coordinates. Hindi ba mag-iimbestiga itong si Marcos Jr.? Wala bang nagreklamo sa kanya ng mga gobernador, mayor, o yung mga kaalyado niya doon sa lugar na yon? Aba, teka lang Mr. President, request namin to sa NEP, di ba? O ibinida to ng congressman namin na magkakaroon ng ganito, bakit wala namang naitatayo? O bakit parang iba ata sa ibang lugar ata yung mali ata yung coordinates na ibinigay sa inyo Mr. President kasi wala namang ganitong proyektong na itatayo dito sa sitio namin, dito sa barangay namin o dito sa lugar namin, di ba? Hindi ba nagganon si Marcos Jr. sa napakarami niyang confidential and intelligence fund, hindi man lamang siya nag-due diligence kung totoo yung mga sinasabi nitong si Bunuan, ganon na lang niya tinanggap. Hindi, ganito kasi yan.
So, meron ng excuse ang pamahalaan. Meron ng excuse itong si Marcos Jr. At sinong nagbigay ng excuse na yan na talagang linoko siya ni Bunuan at talagang wala siyang kinalaman sa lahat ng kabalbalan na to? Sino? Si Ping Lacson Boytago. Na kung saan, di umano, bata siya ng isang napakayamang oligarko na ngayong mga panahon na to ay nakikialam sa politika sa Pilipinas. Palakpakan. Sinabit po ito bandang mga Agosto. Pumasok po ako ng September, pumunta po ako sa Oriental Mindoro. Kahit ako po mismo, meron kaming pinuntahan, sinabi may proyekto dyan, aga akong nakitang proyekto doon. No? Sa Mindoro, no? Sinasabi niya may proyekto daw ang San. Kasi nga napakaraming ghost project, Brad. Di ba napakaraming ghost project? Yung walang proyekto at yung maling coordinates, dalawang magkaibang issue yon. Vince Dizon, wag mo kami lokohin dito. Anak ng tokwa. West Corporation doon, pero wala. So, totoo po na maraming mga proyekto ang hindi mahanap dahil po mukhang mali ang coordinates na isinumite sa isumbong sa Pangulo website. So dalawa na ngayon yung problema natin, ha? Walang mali ang coordinates kaya hindi makita tapos ghost project. So ngayon nagmimekos-mekos na tayo dito. Ano ba talaga? Hindi siya mahagilap, ghost. Anak ng toka. Simple lang. Dun sa GAA, description, anong lugar, puntahan, meron, wala. Ghost project. Pambihira, mali-maling coordinates. Huwag mo kaming paandaran. Oy, bulol, huwag mo kaming paandaran, ha? Simple lang. Tignan yung description sa GAA. Tignan yung mga line item. Saan nakalagay? Saan located? Wala ng coordinates. Visit na coordinates. Sitio Bato. Sitio Batong Bakal. Sitio Address Bukid. Di ba? Tignan dyan sa lugar na yan. Meron hubang itinayong infrastruktura dito ang DPWH? Wala. Ghost project. Ano nang toko? As to yung motibo po nun, kung yun po isinadya, yan po ay kailangan imbestigahan talaga ng mabuti dito sa ongoing investigation natin. Oo. Ito po bang mga coordinates na ito na hindi pa natin sure kung sinadya ba? Sino po ba ang nag-prepare nito? Sino po ang nagpasa nito? Kasi kahapon sa naging ugnayan po namin din dito tungkol sa issue na ito, ang binabanggit ni Mayor Benji Magalong, parang natanong niya si Secretary Bonoan before tungkol po dito sa mga coordinates. Hindi pa sigurado na mali noong time na yon, pero dahil daw po siya ay marami ng kailangang intindihin, he's parang assuming na yung kanyang mga mas nakabababa po, USEC natin, ASEC at iba pang kawani ng DPWH ang gagawa na nito mga bagay na ito. Pero para mas klaro lang, sino? Teka lang, DJ Chacha. Meron muna akong breaking news para sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Panibagong dago sa mga kabalbalan nitong si Boying Remulla. Ito ho mga kababayan, ha? Ito. Malupit ho ito. Ha? Tebes acquitted. Hindi ho tayo magpapalakpakan. Pero isa ho yan sa mga testamento kung gaano kawalang niya yung mga namumuno sa ating bansa. Di ba? Kung ano-ano mga aligasyon, paninira, paratang, di ba? Bandang huli, acquitted pala. Nasaan na yung yabang ng mga Remulla na kung saan talagang himas reyes naman. Himas Reyes naman talaga siya ngayong mga panahon na to. Pero bakit acquitted siya? Ito, basahin nun natin mga kababayan para panibagong sampal sa pagmumukha nitong si Boying Remulla. Itong ilinabas na desisyon na to laban dito kay former Congressman Arnie Tevez. Ito ho mga kababayan. Game! Ito mga kababayan. Tevez acquitted just in. The Manila Regional Trial Court RTC has granted the demurrer to evidence, effectively acquitting expelled Negros Oriental Rep Arnulfo Tevez Jr. after ruling that the prosecution evidence was insufficient to prove the murder charges, acquitting to Has Legal Counsel Attorney Ferdinand Topacio. Big win ito para kay Topacio. Asan na yung airtight case? Asan na yung airtight case nitong si Bonjing? Ay, galit pala yung pagka tinatawag na Bonjing. Kahit na kumilos, para siyang Bonjing. Yung patingin-tingin pa na ganyan. Maya-maya, yung pala mga inaakusahan niya, ma-acquit lang naman pala. Siyempre, magmo-motion pa yan. At dyan ho nila papalipitin. Kaso ang problema, ang ebidensya Di ba? Kahit paano mo ipihit kung yung ebidensya, yung
yung evidence, hindi evidencing, talagang magkakaproblema tayo dyan. Napakalaking balita ho dito mga kababayan. Hoy, Boying Remulla, asa na yung watertight, airtight case? Ganyan din ho ang binibida niya. Siyempre, di ba sa mga sa mga akusado dito sa mga maanumalyang flood control, pagka tayo nagsampa ng kaso, dapat nandyan na yan, ariglado, airtight dapat ang kaso, di ba? Yan ho ang binibida nitong si Boying Remulla. Kaya naman, para doon sa mga ika nga naniniwala dyan sa mga kabalbalan ng mama na yan, mag-isip-isip kayo. Parang nakikita ko na ang susunod na maa-acquit dyan, Kibuloy, acquitted. Naku, yari ka dyan, Boying Remulla. Yung mga gawa-gawang kaso at gawa-gawang panggigiba sa mga kalaban sa negosyo at kalaban sa politika, naku, lalabas ang katotohanan. Ika nga, time will tell. Ito na mga kababayan, itutuloy ho natin itong mga kabalbalan nitong si Vince Dizon. Game. Ano nga po bang gumagawa ng listahang ito? Opo, ang nag-submit po ay ang DPWH bago po mag-resign si Secretary Bunoan. No? Sinamit po ito sa PMS sa Malacanang para nga po doon sa isumbong sa Pangulo website. As to sino po specifically, ang mga grid coordinates po ay nanggagaling sa isang sistema, yung tinatawag ng PCMA, na at that time ay under po sa planning division ng DPWH. Under sa planning division. Ito po ay opisina ng yumaong dating Undersecretary Cathy Cabral. Para lang po din mas malinaw, PCMA ang stands for, ano po ito mismo na sinasabi nyo under Ano sa... po ito? Project Coordination and Monitoring application. No? So sistema po ito, software po ito. Ito po ay ginagamit, pero po ito ay ini-encode po yan ng mga iba't ibang mga project engineer ng DPWH. Yung coordinates, pinapasok po yan. Oo. So, PCMA under the planning division ng yumao pong si Yuse Cabral, may binabanggit pa pong isa sa Senator Ping, MYPS. Ano naman po yun? Ano po yan, no? Kasama din po yan dun sa PCMA system. No, hindi ko lang po kabisado yung acronym, yung mga salita. Pero kasama din po 'yan sa sa pagpaparaan ng pagmo-monitor. Actually, lahat po ng mga sistemang ito ay subject na po sa ongoing audit ng DPWH ngayon, no? Nagpatulong nga po kami sa private sector. Meron po tayong kasi hindi naman po pwede yang i-audit ng mga tao din na gumagamit yan sa loob ng DPWH. So tayo po ay nagpatulong sa mga iba't ibang mga private sector IT groups para tulungan kaming i-audit yan at magrekomenda ng mga paraan paano natin mapapagakas at may iwasan natin yung obvious na human intervention at manipulation na nangyari nung nakaraan. Okay. So yung binabanggit niyo po ngayon, meron ng private firm na tumututok po dito para malaman kung ilang coordinates yung mali? Meron po tayong, nagpapatulong po tayo. No? Wala po tayong hinire. Ano lang po, puro ito mga volunteer lang po na pinapa-audit natin, parang third party. So sa na ngayon, pinapa-check kung ano ba ang mga pagkukulang, anong mga iba't ibang paraan para mamanipula ang mga datos, at paano aayusin ito para hindi na ito magawa in the future. Okay. For future po, para kasi hindi na ang IT maulit. naman po, alam niyo naman po, ang tawag dyan sa IT parlance o yung salita pagka kahit may software ka maganda, kung mali ang pinapasok na datos, ang tawag dyan, garbage in, garbage out. Wow! Alam mo, garbage in, garbage out. Yung mga naririnig ko ngayon, garbage in, garbage out. Yan ang garbage in. Paano ba naman kung hawak ka ng mga malalaking oligarko, talagang walang matinong lalabas dyan sa bunganga mo, di ba? Garbage in, garbage out. Yun ang di umano. Di umano. Kayo talaga, oo. Di umano. O yun, linawin natin. Baka mahilig pa naman sila. Uso pa naman yung libelan ngayon. Di umano. Itong si Vince Dizon, hawak ng mga malalaking oligarko. Oh, yung di umano rin daw hong tumawag dito kay former executive secretary pangalan ito, Lucas Bersamin, yun din daw ho, di umano ang amo nitong si Vince Dizon. Palakpakan! Alam mo, Vince, di ka mabubuging ha. Di umano.
So kailangan pong iwasan yun. So Allegedly, sa ngayon po, kayo yung naman, data na kung gaano kadami yung coordinates, still hindi pa rin tayo sure kung mas kaunti o mas Hindi pa madami rin pa po. sa 400 Yan po. plus. Opo, kaya nga po yan ay ongoing pong binabalida ng rinibalida ng ating mga iba't ibang kasamahan. Kasama na po ang PNP, ang AFP at iba pa po. Oo. And then So Sec ano po Vince, yan, no? oo. Medyo masalimuot na proseso po. Masalimuot kasi ito. yan, matagal Pero yan. pagkakaalam ko po, Huling tawag nyo na yan ha, para dito kay DJ Chacha at Manong Ted. Wala mo nang update yan pagkatapos ng interview na yan kasi masalimuot ha, matagal yung proseso, di ba? Ganyan naman yan si DJ magre-report na po si General Asurin at si Yusek Bisnar sa mga susunod na araw dun sa kanilang mga na-revalidate. So hindi pa natin masasagot kung ilan po talaga dito ang mali, ilan yung talagang Opo. kumbaga sinadya na hindi tamang coordinates. Pero sir, yun pong mga system na ginagamit o MYPS man yan or PCMA, gaano na po ba katagal yan ginagamit ng DPWH? And for the longest time, hindi po nakikita na baka may mga naipapasa na maling coordinates? Mukhang ganun nga po kasi ang pagkakaalam ko at least ang PCMA ano po yan, no? Previous administration pa po yan. Kinabet, no? In-install. Okay, kinabit at So ano po in-install. talaga? In fact, marami Wala din nang pong mga boses. reklamo pati sa mga LGUs at mga provincial governors, no? Na mali-mali din po yung naibibigay sa kanilang coordinates kasi pagpunta nila doon, wala. Okay, last admin po ito ginamit. Pero prior to that, ano po bang sistema ang ginagamit natin? Mas okay po ba iyon kumpara dito? Sa parang Hindi ko mahirap po i-check? masasabi kasi nung panahon pong yun, mano-mano eh. So, alam nyo, ang sistema naman po, generally maayos dapat yan, no? Pero yun nga, kapag ang paggamit o pagpasok ng datos, mali o sinasadyang minamali, yun nga po ang tawag dyan, garbage in, garbage out. So, Okay. kailangan po talaga yung buong proseso ang repasuhin at Di ba? Parang yung sinasabi na yun itong si Vince, garbage in, garbage out. Parang ganyan ho. Yun yung tinutukoy niya. Pagka yung mga impormasyon na pinapakain sa inyo nito mga mainstream media at tingnan mukha ni DJ Chacha parang diskumpiyado sa sinasabi nitong unggoy na to. Di ba? Ganyan yung mga detalye na ipinapakain sa inyo ng mainstream media at ang mga iba dyan sa mga talyanista at ensaymada na nasa social media. Yung ang mga sinasabi na yan, itong si Vince Dizon, talagang garbage in, garbage out. Kung ano pinasok sa kaisipan ng ating mga kababayan na puro basura, yan din ang papasok sa kaisipan ng ating mga kababayan. Yan ang magmamanifest sa kanilang mga opinion sa social media, di ba? Kaya mag-ingat ho kayo sa mga garbage in, garbage out, kagaya nitong si Vince Dizon. i-review at ayusin. Tsaka may problema tayo doon sa nagpapasok ng data. So may mga Tama po tao yan. doon sa planning ang iniimbestigahan nyo na rin po ngayon. Hindi lang po sa planning, kundi pati po yung mga project engineer kasi nag-originate po yan sa field sa project engineering personnel from the region papunta sa district engineering offices. Masakit po sa ulo ito lalo. So hindi lang Masakit po talaga, napakarami po niyan. hindi lang sa main office. Libo-libo pong mga project engineer ang meron ng ang DPWH. Kaya ano po ito? Oo. Masalimuot pong pagre-revalida ito. Ano ang Yan, tanong yan, dyan, yan. Cha, Manong Ted na Sec, tayo. Ano motive? Opo. Ano ang motive? Kung sabi nga po ninyo, ayaw nyo humusga ngayon pa lamang kung Opo. sinadya o hindi kasi iniimbestigahan. Kung sinasadya ito, ano ba motive kung sakali? Klaro naman po siguro kung anong motibo, Manong Ted, no? Para itago yung Hindi, para absueltuhin si Marcos Jr. Panibagong layer na magiging excuse siya. kung ano mang ginawa nilang mali. No? Yun na naman ang posibleng motive nun. Kung may motive man po, I don't think gagayo na tayo dun sa motibong yun. Kasi Kung sinadya, no? Kung sinadya. Kasi pwede kasing ang dating naging ghost project kasi doon sa coordinates wala naman talagang proyekto Posible po doon. yan. Okay. Oo. Pero mayroon po tayong nakitang ganon, no? Halimbawa po, no? Flood control. Alam niyo na, no? Ilog, mahaba, no? Itong coordinates na to, wala. Pero kung titignan mo, a few hundred meters away, meron. So, ang sinasabi nila, yun po yung project na yun, nagkamali ka ng coordinates. So, pero yun pa rin, kailangan din nating i-validate. So wala nang mga ghost project ngayon. Kaya ngayon yung mga ghost project ay na
pwedeng sabihin na wala namang gaanong ghost project sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Ganon ba yon? Kasi after a few hundred meters away o few meters away, nandun pala yung proyekto, wala doon sa exact coordinates. Di ba? Ganon. Ang tanga naman, anak ng toka, yung description ng halimbawa dito sa lugar na to, tapos hakbang ka ng 10 hakbang, nandun pala yung proyekto. Yung description ganito, yung pumping station, dito yun yung description niya doon sa mismong proyekto. Pumping station, dito sa lugar na to wala. Hakbang ka ng 10 hakbang, nandun yung pumping station. Understood na yun yung proyekto, anak ng tokwa. Pambira. Mali yung coordinates, naniniwala tayo doon. Pero logic na yon, hindi na kailangang sabihin pa yun sa media na mali yung coordinates kasi few meters away nandun pala yung pumping station. Kabalbalan na yon. 'Di ba? I-update mo lang ano ba yung coordinates? 0.0 latitude, magnitude dito ganyan, 'di ba? Ganun nun. Umali man ako, di ko alam yan. Di naman tayo navigator. Hindi ako marunong dyan sa magnitude, latitude, magnitude pala, lindol yun. Magnitude, lindol yun, PH. Ano ba? Di ba? Hindi na dapat yun. Ngayon pala, kung meron palang ganun mga senaryo, linawin nyo kagad. Pero para sabihin, gawing excuse kay Marcos Jr. na, ang tawag dito, after few meters away, nandun na pala yung mga proyekto. Linoloko nyo na yan ang ating mga kababayan. Talagang kasi siguro. Same project ID ba yan? Same contractor ba yan? No, same Kasi ang date gulo ba mo. yan? No? So, yun po ay kailangan i-revalidate. Pero meron pong ganon. Tama po kayo doon. Sige. So, kaninyo nag-iimbestiga po, sino ho particular ang nag-iimbestiga dito para ho magkaalaman and the possible cases na maaaring isampa? Opo. Right now po, within DPWH, Undersecretary Ato Bisnar, former General Ato Bisnar, at kasama po niya dyan si General Asurin na sa ICI. Sila pong dalawa ang nag-lead ng investigation into the suspected ghost projects. No, kasama din po yung buong team na yan na itinalaga ng ICI. Pero ngayon po sa 2026 DPWH projects, paano na po yung mga grid locations po nito? Yung kanya pong mga coordinates kayo? Yan po, sinisigurado na natin. No? Very strict. At hindi lang po kami umaasa ngayon sa mga project engineers. Kung hindi, re-validate po yan ng regional at ng central office bago yan ipasok sa sistema. So, meron pong 3 validation process. No, yung project engineer, papasok niya, i-check yan ng region, i-check din po ng Technical Services Division ng DPWH Central. At hindi lang yun, Manong Ted, ngayon po, alam niyo naman po, kami po ay gumagda ng Memorandum of Cooperation with various groups, no? Kasama po ang CBCP, ang Mayors for Good Governance, at ang mga civil society groups led by TAPAT, no? So yan po, in fact, nagmi-meeting na po kami since last year pa at ngayon na napasa na ang budget para nga po coordinated po lahat ang pagmamonitor, pati po yung ating mga civil society groups, mga LGUs, pati na rin po ang simbahan, kasama po sa pagmamonitor at pagbabalidate ng tamang mga lokasyon ng mga proyekto. Oo. Yes, Sec Vince, medyo curious lang ako dun sa ginagamit nating sistema sa DPWH. Balikan ko lang yung coordinates kanina. Sabi niyo po from regional offices, merong nag-e-encode doon ng mga bawat proyekto. District office. Regional district office papunta sa main office ng DPWH. Pagdating po sa main office, pagdating sa main office ng DPWH, hindi na po nila mababago yon. Kung ano yung pinasa ni regional district office, yun na po yun. Hindi po, mababago naman po. But I think ang naging problema, nung nakaraan, wala pong revalidation. Meaning, kung ano po ang ipasok ni project engineer, bawa sa Bulacan, no? Sa first district of Bulacan. Yan. Yun na Number po 1. yun. Favorite niya ho yan mga kababayan, yung first district, Bulacan First District Engineering Office. Favorite ho nitong si, nitong si Vince Dizon. Sila ho yan. Sila Alcantara lang yan. Sila Bryce Hernandez. Di ba, Sek? Kumbaga, pinagkakatiwalaan na nga na tama yon at wala pong nangyayaring revalidation. Yun po ang nakita naming
isang mga tingin namin talagang malaking pagkukulang at weakness nung sistema nitong nakaraan. Oo. Yung pong Wala pong nangyayaring revalidation. Sino po dapat ang gumagawa ng revalidation? Ngayon po, ang ginagawa na ho namin ngayon, pag in-encode ng district, ibabalidate yan ng region, ibabalidate din po yan ng central, at ngayon po may dagdag pa tayo, pati yung mga nasa labas ng gobyerno tulad ng mga civil society groups, pati na rin ng mga LGUs, binibigyan namin silang access to validate. At magbibigay sila ng input sa isang sistema din. No? Okay, sige po. So parang multiple validation po. Yun po ang aming dinidisenyo ngayon para sa mga projects moving forward. Oo. Kailan po yan magiging epektibo? Ngayon taon po ba yan? Sec? Ngayon na pong 2026. Tsaka meron ho bang kumbaga, real time ngayon na monitoring na, kumbaga? Well, hindi naman ho natin masasabing real time, pero dito po sa bagong transparency, kasi po ang real time bawat segundo, bawat minuto, no? Dito po sa ating bagong ginaunch ng ating Pangulo na Transparency Portal, meron na pong regular satellite images na ipapasok tayo sa kada proyekto. So syempre by satellite, Opo. kailangan po tama yung coordinate, no? Kasi syempre yung satellite, dun siya titingin. Opo. So regular po yan, ang aming usapan po monthly, no? Mag-upload ng mga satellite images monthly sa bawat proyekto na ongoing. Okay. Sige po. Pwede ho ba, sir, once and for all, itong Cabral files na ito? Kasi nung nasa bakasyon po kayo, ang sinasabi po ni Congressman Leviste, humihingi siya ng clearance sa inyo. That's one, na ito'y ilabas sa publiko, yung kanyang hawak na files. Pangalawa, pinahintulutan nyo siya na kunin itong Cabral files na ito sa office mismo ni Yusek Cabral. May visuals pa po ito. Ano ba talaga ang pangyayari dito? Ano ba kwento nito sa inyo? Ipapaliwanag ko po ng Yan. mabuti. Pinaka-aabangan na lahat ang pagpapaliwanag nitong si Bulol kung ano nga ba yung Cabral files na yan. Game. Ito po yung nangyari September 4. Pangalawang araw ko pa lang po ito, no, sa DPWH. Pumasok po ako September 2. Tumawag po sa akin ang yumaong Undersecretary Tati Cabral, no, na nandun daw po sa opisina niya si Congressman Leviste at humihingi ng files. Ang tanong ko po, ano ang hinihingi? Ang hinihingi daw po yung district allocations ng mga proyekto. No, meaning, bawat distrito sa Pilipinas, ano ba yung mga proyekto niyan, ano ang total? Ang sabi ko po kay Yusek Cabral, that is public information yan. Kasi yan ay nasa budget, yan ay nasa National Expenditure Program. So, ibigay dapat yan. Yun po ang sinabi ko kay Undersecretary Cabral. Ulitin ko po, yung legislative district allocation. Yan po, anong taon yan, Sec? Para sa anong taon? 2025 po ata sa aking pagkakaalala. No? Pero in fact, ang sinabi ko pa nga doon, kahit naman anong taon yan, public information dapat yan. So dapat yan nasa publiko yan. Okay. Pero ang nangyari po, after noon, ako po'y nakatanggap ng report after ng mga ilang pangyayari na si Congressman Leviste daw po nagpumilit na mag-save ng mga files sa isang computer doon sa opisina ni Undersecretary Cabral. Yun, nagpumilit. So yun ang packaging. Nakuha yung mga dokumento nang hindi tao sa puso nitong si Secretary Cabral. Ano ba, kanino ba yung mga dokumento na yan? Hindi ba sa sambayan ng Pilipino yan? Di ba, ano ba naman, mga proponent lang naman, mga pangalan lang naman yung mga congressman na nakalagay doon eh. What's the big deal? Yun po, syempre po, hindi ko po pinahintulutan yun. Kasi meron po tayong proseso ng pag-request at pagkuha ng dokumento especially under the Freedom of Information Act, no? At yung pagsapikitang pagpasok ng isang flash drive sa isang computer sa isang opisina ng gobyerno, hindi naman po yun ang tamang proseso. So yun lang po, no? Iyan po ang totoong nangyari nung September 4, no? Now, as for the Cabral files, no, yung mga files po ni former Undersecretary, yung yumaong Undersecretary Cathy Cabral, yan po lahat nung December 22, after po natin nakatanggap ng subpoena sa Ombudsman, lahat po ng yan, including po yung 2 computer na personal ni Undersecretary Cabral,
sinumiti na po natin lahat yan sa Office of the Ombudsman. At Ombudsman na po yan, ngayon ang may kustodiyan yan at under investigation na po yan ngayon. In fact, ang gusto pong mangyari ng Ombudsman, na ginagay din po nila sa kanilang subpina, gusto nilang isubject yung computers to forensic analysis ng PNP Baka kasi meron pang mga natirang mga ebidensya, kailangan talaga ma-dispatch siya. Cybercrime. Yan po, alam ko, gagawin na po yan ng PNP Cybercrime very soon. Yung pong sinasabi nyo na petsa na yon, tumawag sa inyo si Yusek Cabral, yun ho ba din yung Opo. petsa na umano ka ninyo ay nagpilit na kumuha po Opo, ng same- soft copy same- itong si Mr. Leviste? Yes. Yes, same afternoon po yun. Oo. Same po yun. Opo, Yan na opo. rin po yung incidenting report din po nung ilang mga staff ni former Undersecretary Cabral. Parang ganito lang yan eh. Wala na magpapatunay kung totoo o hindi totoo yung pagre-report o pagpupumilit na yan nito si Congressman Leviste na pagkuha ng mga dokumento. Pero ang sigurado dito, hindi peke yung mga dokumento. Ngayon ang susunod na dapat ipaliwanag dito, sino ang mananagot sa mga maanumalyang flood control project sa ating bansa. Hindi si Alcantara, hindi si Bryce Hernandez at hindi itong si Diskaya na sila lang at sila ang may kagagawan lahat ng kabalintonahan na yan. At dahil ho dyan, punta na ho tayo kay Ralph Recton. Ang daming issue talaga ng administrasyon na to. Puro kakurakutan. No? Pagka sigurado, no? pagka merong issue, kung ano man yan, pagka involve ang pera dyan, malamang sa malamang, nasasangkot ang pangalan ng administrasyon dyan. Dito ho tayo kay Dr. Tony Liachon, no? Wala po ba kayong walang nawala sa mga miyembro ng PhilHealth nung naglipat po talaga ng pondo? Kasi sa desisyon po ng Supreme Court, sinabi lang naman din na sa 2026 budget, muli siyang paglaanan ng pondo. Ang sa tingin ko, nalugi ang taong bayan at ang mga PhilHealth members. Kasi kung maalala ninyo, September 21 or September 20, a day before the first rally nung 2025, inutos na ng Pangulong Bongbong Marcos na isoli na yung pera from the Treasury to the PhilHealth. At yan ay sa pagroronda niya sa Pabelia Hospital at kasama niya si Secretary Arbosa. So dapat yun, immediately, sinoli niya yun para tablan na kagad. Kasi nangyari nung December 5 Supreme Court decision, pinapasaoli yun, pero ang ginawa dun sa 2026 budget, taxpayers money pa rin yun. So lugi ang taong bayan dyan. Ay, in fact, dapat pag-isipan kung magpa-file ng petition again para maklaro yung pagbabayad. Kasi ang tingin ko, kahit nung nag-decide ang Supreme Court na nasa within the 2025, pwede pa rin nagsoli ang Treasury kaagad the week after December 5 at hindi pa naman tapos yung 2025 para na isoli niya sa PhilHealth yung 60 billion. Tapos panibagong usapan yung 2026 kasi sinasabi ni Secretary Recto dyan sa kanyang press conference, nadagdagan daw ang budget ng PhilHealth. Hindi, kasi ang talagang budget ng PhilHealth ay 51 billion plus 60 billion na utang nila plus sa bicameral nagdagdag sila ng 20, a total of 130 billion. So, excuse me, pero napapaglalangan na naman tayo sa maling pronouncement ng Executive Secretary. Yan ang sagot ko lang doon sa tanong nyo kung nalulugi tayo. Ang sagot kong tuwiran, lugi tayo at dapat nating i-assert yun at maipalala sa mga tao. Kasi may mga grupo pa rin, katulad sa grupo namin, na magsasampa. Hindi pa tapos yung sinampa kong kaso February 25, 2025 na unconstitutional yung pagbibigay ng zero subsidy for 2025. Ang iba naman kasi na Rep. Ungab at ang sambayan na dineclare yung 2025 which is declared or sinasabing the worst budget in history. Ayun, hindi pa nadidesisyonan yun ng Korte Suprema. So, maaring ang mga health advocates sa aming hanay mag-file din katulad ng
second case na final ngayon ng mga taga Iloilo. Ang isang gusto namin ring ipahayag sa Supreme Court kung unconstitutional yung MAIP program kasi nagkaroon ng isang parallel program that competes with the PhilHealth na dapat ang singular national payer for funding the healthcare system ay dapat PhilHealth lang. Pero since nandito tayo sa topic na ito, ang tuwirang sagot ko, lugi ang taong bayan at dapat i-assert natin ang ating karapatan dito sa pondo ng PhilHealth na ito. Kumbaga nagdoble yung tax na inilaan para sa PhilHealth. Yung isa, yung unang binigay ng 24, inilipat lang nila. Tapos dahil hindi naman sinabing isinoli or ibinalik either nung 2025 ba o nung 2024, naglaan na naman po ng panibago lang. So kumbaga iba yung tax na binigay ng taong bayan doon, iba rin dito sa 2026 po, Doc. Tama yun, nanakawan tayo ng 60 billion. Kasi tayo hindi sinoli yung 60 billion eh. Ang ginawa nila, nilagay nila sa 2026 budget, GAA yun eh. Dapat, kung may kinuha ka na nilagay nila sa treasury na pupunta sa program appropriation, kaya nga pinapasoli ni BBM yun noong September kasi alam niya mali eh. So dapat noon pa lang, tumaliman na kagad si Executive Secretary Recto at hindi na niya inintay yung December 5 decision ng Supreme Court. Diba? So kung maglalaan sila ng another budget, edi papasalamat tayo pero dapat sinoli kagad yung budget the moment na sinabi ng Pangulo na isoli yun noong September 21. Opo. Sir, pero ano naman ang masasabi mo? Halimbawa naman lang na yung budget na yon na tinanggal sa PhilHealth ginamit sa ibang proyekto so nagastos pa rin para sa taong bayan pero hindi nga lang sa health. Technical malversation yun, sabi ni Justice Carpio kasi yung pera yan ng PhilHealth, earmark yan eh. Kaya ang ibig sabihin yan, in 2012, nung ilalakad namin yan during the time of President Aquino, yung universal healthcare hindi matutupad dyan. Yung universal healthcare na pinirmahan ni President Duterte in 2019, kung walang funding, ang nakuha naming funding nun sa pagtaas ng taxes for tobacco and alcohol. Tapos ang perang yan, ang run rate niyan ay 70 billion almost every year. Dapat pupunta lang sa PhilHealth. Kung gagamitin yung perang yan, na other than PhilHealth, ang tawag dyan technical malversation. Hindi nila pwedeng gamitin yan kasi earmark yan. So it's a complete violation of two Republic Act. Yung Republic Act sa PhilHealth, Republic Act sa UHC, at saka Republic Act para sa syntax law. So hindi pwedeng lumusot. Sinabi ni Secretary Boss, narinig ko siya, hindi daw magpa-prosper. Malaking kalokohan yan. Imagine mo, Secretary siya ng Health, hindi niya protektahan ng budget, tapos sinusuportahan pa niya ang pagkuha. Ano namang klaseng Secretary of Health niyan? Dapat niya pinotektahan niya, umaanib pa siya, na nakiayon lang siya, inutusan ng Kongreso. Pero tating ko, that's an alleged conspiracy on the part of the lawmakers para idagdag yung provision na yun, para makuha nila yung perang yun. Kasi wala silang justification, kasi earmark yan for health. So ngayon, binaliwalain ng Korte Suprema, hindi nyo pwedeng gamitin yan. Kasi a provision in the General Appropriation Act cannot supersede a Republic Act kasi mas mataas na batas yan at saka earmark yan or special funds yan for health. So hindi ko malalaman kung saan lumulugar ang cabinet members natin. Kung sa pera, para sa program appropriation, sa flood control, or para sa kalusugan. Kaya dapat ang taong bayan mag-alsa because this people's money, contribution yan ng mga tao sa direct contributors at pera yan na nakukuha sa tobacco and alcohol na naka-earmark para sa PhilHealth. So the defunding of PhilHealth is a complete assault para sa ating mga tao. Kaya dapat labanan niya maling mga pamamalakad ng Secretary of Health at saka ng Secretary of Finance at saka Executive Secretary Recto. Doc, maliban dito sa nag-implement nitong special provision na ito, hindi po rin ba dapat managot kung sino talaga ang gumawa o author nitong special provision na ito kasama ang nag-aproba nito po, Doc? Well,
nandun ako sa Senate hearing na sinechair ni Senator Bongo nung inamin ni Emmanuel Ledesma na siya'y napag-utusan lang in a cabinet meeting. Tapos ang ginawa dyan, gumawa ng DOF order na inutusan ni Secretary Recto si Emmanuel Ledesma na mag-remit ng pera to the tune of 89.9 billion. So whether the President is actually accountable for that, narinig ko si Justice former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna of the Common Responsibility Principle. Kunyari, alam mo na mali yung ginawa mo tapos wala kang ginawa in order to correct that. So, may proviso daw yan, isang doktrina na maaaring command responsibility. So, dapat aralin yan ng mga legal luminaries tungkol doon. Pero sa ngayon, kaya I think yung Save the Philippines December 22 at itong mga coalition ng doktor, saludo po kami at saka mga lawyers, ang tinitira lang muna sa ngayon si Secretary Recto at Ledesma kasi sila nag-orchestrate ng paglilipat eh. So, the command responsibility doctrine maaaring pag-aralan, pero kung ako, tama na itong ginawa nila kasi sila talaga nag-orchestrate ng paglilipat.